mukhang problemado at magiging problemado pa ng mga printed companies ay aakuin nga ng Insurance Commission. Opo, di ba? Nakaako na. Opo. Ngayon nga po, for example, ito pong si retired General Rudy Diaz ng PSG, sabi niya, committed sa CAP, no? Sabi niya, ang sabi sa amin, apunuhan muna namin yung tuition fee. Tapos nun, tago mo resibo, tapos i-reimburse nila. So yun nga po ang kanilang ginagawa, SEM by SEM. Pero ito ho, ang system ngayon, pagkatapos mo magbayad, pupunta ka sa kanilang opisina, at wala namang reimbursement na ginagawa, no? Meron man daw kung ibinibigay ko minsan, for example, nagbayad ka ng 10,000, 500 muna ibibigay sa'yo. May masabing may nabayad lang. Yes, ganun ang style nila eh. Tapos magbibigay sila ng 500. Tapos papapublish sila, nagbabayad ka na. Pero 500 lang binigay sa'yo, tapos makikita na kayo sunod niyan, sunod na taon. O kaya after 6 months, bibigyan ka ng 300, 500. Mataas na 1,000. Kaya nga, sa akin, sa tingin ko, parang binobola na lang tao, patagalan hanggang mawalan ka na lang ng pag-asa. Okay, interest, ano? Yun ang style, Ted, na pinatatagal nila. Kaya nga, sinasampa nila sa korte, lalo na kapag rehabilitation, patagalan. Dahil alam nila, ang plan holders, hindi tatagal. Kahit ikaw si Juan de la Cruz, saan ka pupunta? Nung itinatag namin ang PEP Coalition, dito sila ngayon medyo nabwisit. Kaya nga, puno na kami ng libel. May kasong pa akong 50 million, at saka yung mga officers namin, kami, kinasuhan kami dahil nasira raw reputasyon nila. Sinira niyo ang kanilang reputasyon, ha? Yun ang sinasabi nila. Ngayon, samantalang ang kaso namin ng Pacific Plans, yung syndicated estafa, kontra kay Yuchenko, at kay Helen, at saka mga iba, 1 kilo na yata, alikabok na doon sa DOJ. Hanggang ngayon, hindi gumagalaw. Sabi mo nga, ilang days? 90 days. Dapat ma-resolve ko yun, ano? 2009, 4 years, 2-3 years. Palagay ko, sobra sa 90 days. Yun nga, ano, kasi we're trying to reach Secretary de Lima para nga ito'y ma-follow up, ano ho. Kasi nga, ang punto ko lang ho dito, hindi kasi kikilos po yung mga taong ito para ho ayusin ang problema kung wala nakaamba sa kanila na kulong, kagaya nga po kay Ginoong sa De Los Angeles, di ba? Although si Ginoong De Los Angeles po naman, nagkasakit, at humingi nga po siya ng ibang treatment nga dahil sa, kung ninyo napanood po ang kanyang video, talagang ang kondisyon niya, medyo talagang kaawaan mo kapag napanood mo siya, no? Totally ho, nag-iba ho ang kanyang itsura. But again, ang punto is, pagkatapos nun, kumusta na? Nagkaroon ho pa ng liquidation sa kanyang mga properties, di ba? Nagkaroon pa sa legacy ng liquidation? Kalakuhan rin ka, wala rin na nangyayari dahil ito nadala na namin sa sa kulungan. Susupad doon sa mga ebidensya na nakuha. Dapat kasali doon yung asawa niya at saka yung anak niya doon sa kaso. Tinanggal naman ng DOJ. Ang suspetsa namin, nailipat yun doon. The money is still with them. Ang problema, sabi ko nga kay Ginoong Celso, malapit ka nang humarap, no? Sa lahat naman tayo harap sa creator natin. Sana you can make amends na tulungan mo ibalik yung sinira mo na maraming buhay ng tao. Dahil kinuha mo ang pinaghirapan nilang pera. Ted, marami ako na witness na umiiyak na pamilya na nawalan talaga. Retirement fund nila, nawala lahat, naging hangin na lang. Kaya nga sana, ganun sana. Kaya lang, yung sa gobyerno, ano nakikita ko, parang wala parang kailangan ko tulakin sila na napakabigat itulak. Iimbis na gumalaw on their own na talagang pagbagsak pa lang, iniimbestigahan ka agad, wala nangyari. Kailangan tulak-tulakin pa ng mga tao. Kung hindi pa tayo nag-organize, wala pang mangyayari. Lalong walang mangyayari. Pero doon naman din sa sa legacy, ibang usapan nyo kasi parang lumalabas sa lahat ng mga inireklamo ng mga printed companies, tanging legacy owner lamang ang ngayon ay nakakulong, supposed to be. Yes, Ted. Right. Doon sa CAP was the first one yung nauna. Sumunod Pacific, sunod Platinum, sunod the Professional Group, no? Tapos sumunod na yung mga iba, yung mga price plans. Yan yung nag-offer pa ng gasol, no? Na papalit dun sa... Pero doon sa legacy, natuto na kami. Kaya anong pagbagsak, talagang pinasok na namin yung kumpanya, nakuha namin yung mga dokumento through the CEO at saka yung CFO ng kumpanya. Doon nahuli namin yung isang commissioner na tumanggap ng 5 milyon, no?
5 milyon. It's on Senate record, si Commissioner Martinez. Nasa Senate record yan, present namin. But I think yata medyo si Martinez yata, ano na. Well, anyway. Mukhang nagka-cancer, tapos may cancer yata at that time. He passed away. Pero nagkasama pa kami sa Senate at that time. Ngayon, nailipat na through yung discoveries na nagawa ng mga plan holders dahil sa pakikipaglaban. Tinake up ng Congress at saka Senate ito. Ngayon, nagkaroon ng bagong or tinatawag na new pre-need code. Nilipat ngayon from SEC to Insurance Commission. Oo, pero ang problema dyan, inilipat nga doon sa Insurance Commission. Ang Insurance Commission naman, wala din namang ibinigay ng ngipin. Sana, tama yan, Ted. Sana yung ngipin na, pagpalagay mo, kung sa Estados Unidos, tignan mo, o kaya sa ibang bansa, kapag yung isang kumpanya nahuli, nagloloko, kahit iniimbestigahan pa lang, lumalabas na kaposas yung mga director sa building. Dito sa Pilipinas, nagkakapi pa sila sa mga hotel at nag-helicopter, paikot-ikot. Alam mo, parang hanggang inggit lang tayo dyan sa ganyan na yung Lehman Brothers, for example, di ba, yung mga nasa likod noon, no? Si ano ba yun? Si Madoff? Sino yun? Madoff. Di ba, nakita ko ninyo, no? Na talaga namang sa dami ho ng naloko niya, yun nga, tama ka, lumalabas siya na nakaposas. Nakaposas. Dito sa Pilipinas, naka-helicopter. Naka-helicopter. At ang bodyguard, police. Ang bodyguard police, tapos nakipag-inuman, ay isa nga, lagi nga nandun sa Shangri-La Hotel. Minsan nandun kami ng asawa ko, nakikita ko, tinitignan ko lang siya. Sabi ko, saya nito. Pakapi-kapi, Sumasayaw. Okay. Sumasayaw. Sumasayaw. Doon sa isang bar doon, sa Shangri-La. Sumasayaw. Tanda na siya, pero sumasayaw. Isa naman din, nandun sa Resort World, naghihintay ng Russian model. Naghihintay siya ng Russian model habang wala siguro, baka nag-away ng kanyang teaching. So, wala lang di ba? Sa dami ng mga lumuha doon sa kanilang ibinentang plano, sila, patuloy po ang ligaya. Patuloy po, yan ang masaklap, no, na nangyayari po. Kasi, parang kung baga, nabiktima ka, naloko ka, di ba, pakonsuelo na ho yung malaman natin na seryoso ho ang gobyerno sa paghahabol sa mga taong ito. Ngayon, dito ho sa usapin ng paghawak ng Insurance Commission sa lahat ng kasong ito, ang Insurance Commission ho ngayon, kinokontak namin, actually itinakontak na nung pang Biyernes, no? Pero bigla ko na naman yatang may meeting, kung ganon, okay lang sa akin. Hindi naman kami nagmamadali masyado dito si Philip Kung nakapaghintay kami ng mahigit 5 taon kaya isang araw na paghihintay natin, ano ba naman yun? Pero ang punto nga ho ngayon dito, kung hindi ho organisado ang lahat sa atin, sa inyo ng mga nabiktima nito, parang isipin po ng mga taong ito, okay lang Di ba? Okay lang tayo makapanggancho dahil hindi naman sila organisado na naghahabol sa atin. Kaya talaga maganda ho ngayon, lalo pag mapapasokan na ulit, na mapakinggan ang tinig ninyong lahat na kayo organisado. Itong Insular Life, no? Dapat talaga dito mag-organize na po kayo. Paano ba Prudential Life. Paano ba yung pag-organize ito? Sino ba maaaring makatulong sa kanila, Philip? Wala, kung hindi sila. Alam mo, Ted, kasi ganito, tignan mo yung case ng Insurance Commission. Nandoon sila. Nanonood ako doon sa meeting. Makikita mo doon sa meeting, ang tinitake up agad doon sa Prudential, sa mga Prudential plan holders nakikinig. Pinag-uusapan, acceptable ba sa inyo yung ganitong amount? O kaya palitan natin ng life insurance, etong ganito, o acceptable ba yung 50,000 ibibigay sa inyo, o reimbursement? Lahat pinag-uusapan kung anong alternatibo doon sa pagkasara.